Iba ang drill, mapasigla, iba din ang motivation. Wala rin, makailang pala rin ang motivation. Okay, ngayon ay may gagawin tayong aktibidad. Sa aktibidad na ito, ay mayroon akong 16 na cards na dito sa mesa. Ang gagawin nyo lang ay pasilito sa pisara ay sa tamang pagkakasunod ng mga numero. Siguraduhin na ang mga card ay nakalagay sa tamang ayos. Kung nais nyo magpaskil, pumunta na kayo dito sa harapan. Okay, magpadali na. Tapos na magpaskil, maaari na kumupo. Number 6. Okay, magiling ang lahat. Mga bata, ano ang salitang inyong nabuo? Elemento ng pahula! Okay. Base sa mga salita na inyong binuo, ano kaya sa tingin ninyo ang magiging talatangay natin ngayong araw? Okay, yan. Teacher, sa tingin ko, teacher, ang tatalakay natin yung umagat ko sa mga elemento ng pula. Okay, tama si Rian. Ngayong umaga, ibabasahin para magiging mayroon kayong gabay kung ano ang magiging dapat tutunan ngayong araw, babasahin natin ating mga layunin sa klase. Okay, pakibasa. Matutukoy ang elemento ng pahula. Nakakatuon ang sariling pahula na may kalakip na aral at nasasabi ang aral natin ng pahula sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Okay, naintindihan ba ang ating mga layunin sa klase? Ngayong umaga ay mayroon tayong papanoorin na kwento. Ang kwentong ito ay tungkol sa uwak at ang soro. At bago ang lahat, nais kong makinig na mabuti sapagkat maya-maya ay mayroon akong mga katanungan. Naintindihan ba? Opo! Magic box. Jesus. Isang araw, habang ang soro ay naglalakad, nakita niya ang isang uwak. Nababa itong lumipad para kunin ang kapirasong keso gamit ang kanyang tuka.
Maya-maya pa'y lumipad na ang uwak at tumungtong sa isang puno. Ang sarap naman ng kesong yan. Sa akin dapat napunta yan. Dahil ako ang Zoro. At sa akin dapat mapunta yung keso. Isa akong dakilang Zoro. Sa kaunting salita at pambobola, walang dudang mapapasa akin din yung keso. Naglakad ang Zoro papunta sa puno. At maya-maya ay sinabing, "Umagang kay ganda, binibining uwak, wala ka bang sasabihin?" Dahil hindi ugali ng uwak kung magsalita habang kumakain ay hindi niya sinagot ang Zoro. At pumunta na nga siya sa sanga kung nasaan ang uwak. "Kamusta ka?" "Mukhang okay ka." "Pero parang may iba sa'yo ngayon. Yung mga pakpak mo ay maitim at makintab. At alam mo ba, yung mga mata mo naman ay nagniningning na parang diamante. At higit sa lahat, napakaganda mo, binibini uwak." Hindi sinagot ng uwak ang Zoro dahil may lamang keso ang kanyang bibig. "Kung makakakanta ka ng singganda ng itsura mo, tatawagin kitang Reyna ng mga ibon." At dahil natuwa ang uwak sa mga papuri mula sa Zoro, at dahil gusto niya rin matawag na Reyna ng mga ibon, itinaas niya ang kanyang ulo at maya-maya ay kumanta na ito. Pagkabuka ng kanyang bibig ay nahulog agad ang keso sa bibig ng Zoro na kanina pa hinihintay ang nasabing keso. "Nakuha ko na ang gusto ko." Tinignan ng Zoro ang malungkot na uwak. "Nahulog ko ang keso at ito na may ninakaw mo." "Hindi rin." "Patas lang tayo, uwak. Gandang-ganda ka sa iyong sarili, kaya naman, nang tinuri kita, ay napunta sa akin ang iyong keso. Napakasarap. Kay dali mo naman kasing mauto." Kaya mga bata, pag gusto-gustong maniwala at Hindi naman ba naman ng Zoro? Paano yung Zoro ay sa walang real? Okay, sa mga bata, masinig ko po saan ang kwento inyong napanood. Teacher! Okay, Julian? Tungkol sa uwak at ang Zoro. Tama ba, Julian? Okay. Ngayon, ano ang napulot ng Zoro mula sa suka ng uwak? Yes, Rian? Keso po, teacher. Okay, keso. Ngayon, kaninong tinig ang narinig ni Zoro? Ang uwak. Okay, maaari magtaas ng kamay pag nais sumagot. Okay, Mib? Ang uwak, teacher. Tama, Mib. Ang tinig na narinig ni Zoro ay nanggagaling sa Uwak. Ngayon, umaga ay magkakaroon tayo ng aktibidad. Ang aktibidad na ito ay nais kong hanapin ninyo ang mga sumusunod na mga salita gamit ang puzzle. Ngayong umaga ay papakatin ko ang klase sa dalawang grupo. Ito ang unang pangkat at ito naman ang pangalawang pangkat. Nais kong magpaunahan kayo sa pagsagot, paghalap ng mga salita. Ang unang grupo makahanap ng salita ay siyang Yay! Surprise, teacher.
Kami po yung unang sumigaw. Ano ang mga ng inyong binilugan? Pamagat, tauhan, aral, bahay, tampuhan. Tama. Ang mga salitang iyan ay siya ang tatalakayin ngayong araw. At ang mga salitang iyan ay tinatawag na elemento ng pabula. Una natin pag-uusapan, ano nga ba ang pabula? Pakibasa. Ang pabula ay isang kwento kung saan ang mga hayop ay kumikilos at nagsasalita tulad ng tao. Naglalaman ng mga katanungan na nagbibigay ng gabay sa tamang pag-uugali. Okay. Ang video inyo napanood kanina ay siyang halimbawa ng pabula sapagkat ang mga tauhan na gumaganap sa kwentong iyon ay mga hayop. Ito ang mga elemento ng pabula. Una, ang pamagat. Ano nga ulit ang pamagat ng kwentong inyong napanood? Ang soro at ang uwang. Okay, ang pamagat, ito ay tumutukoy sa pamagat ng kwento. Ito yung makikita natin at malalaman natin dito kung ano nga ba yung kwento. Sa susunod yung tauhan, yung mga gumaganap sa kwento. Again, sino nga ulit yung mga tauhan sa kwento? Si Uwang at si Soro. Okay. Pangatlo, yung banghay. Yung banghay, ito ay ang tumutukoy sa pagkasunod-sunod ng pangyayari sa kwento. Dito natin malalaman, kahit na larawan lang ipapakita sa atin, kapag alam natin yung banghay ng kwento, ay malalaman natin ang pagkakasunod-sunod. Naintindihan ba? Pang-apat, ito naman ay ang aral. Ito yung mga aral na mapupulot natin at magagamit natin sa ating totoong buhay. Ano yung aral na kukuha sa kwento pinanood kanina? Yes, Revan? Ang aral po na makukuha natin sa kwento ay huwag po magpadala sa mga salita at kailangan po nating paniwalaan ang ating sarili. Tama, Revan. Ikaw, Revan, ay hindi na naniwala sa mga sabi-sabi ng iba. Maniwala po ako sa mga salita niya po. Yes, Apple. Ano yung Apple? Teacher, dapat hindi po tayo magbola para lang makakuha ng sariling interest natin. Wow! Tama! Pagkatin ay mailawain. Panghuling elemento ng kwento ay pabula ay ang Tagpuan. Ang tagpuan naman, ito ay tumutukoy kung saan nagaganap na nangyayari ang isang kwento. Ito ay tumutukoy sa kung saan nangyayari ang isang pangyayari sa kwento. Sa video na yung pinanood kanina, saan yung tagpuan doon? Yes, Rian. Okay, sa kagubatan. Ngayon, alam niyo ba kung ano naintindihan niyo na ba kung ano-ano ang elemento ng kwento? Opo! Ano nga ulit ang elemento ng pabula? Okay. Para mas gusto nyo maunawaan, please enjoy. Ano nga ulit ang limang elemento ng pabula? Ang limang elemento ng pabula, Okay. Iyon ay ang mga elemento ng pabula. Ngayon ay magkakaroon tayo ng aktibidad. Ang aktibidad na ito ay hatiin kayo sa limang grupo. Bawat grupo ay pipili isang envelope. Sa loob ng envelope ay may nakasulat isang elemento ng pabula. Ang inyong gagawin ay gagawin ninyo kung ano ang nakasulat sa panutong napili envelope. Okay, magsimula magbilang. Una hanggang 5 mula kay Bujo. Una. Pangalawa. Pangatlo. 4. 5. Una. Dalawa. 4. 5. Una. Uy! May skin ka ba? Una! Una din. Dalawa. Apat. 5. Isa. Tatlo. 4. Okay, unang pangkat. Umupo dito. Pangalawang pangkat. Pangatlo, pang-apat at 5. Sa likod. Bawat grupo ay nais ko may pupunta dito na isa at napili ng envelope. First, ang apat. Ay, hindi mo lamang ang kiwalis. Ay, top 3.
Ay ara at mamaya ay malalaman nyo kung ano ang inyong gagawin. Pangalawang pangkat, ikaw na mag-skip. Pangalawang pangkat. Okay, pangkat. Pangalawang pangkat. Pangatlo. Matanggal na lang sa sabi ng pangalan. Conclusion. Hoy, si ano? Teacher, bola na rin. Para sa unang pangkat, ito ang inyong gagawin. Okay, pamagat. Sino nakakuha ng pamagat? Ma'am. Una, pangalawang pangkat ito ang inyong gagawin. Pakibasa pangalawang pangkat. Bibigyan ng guro ang bawat pangkat ng isang kwentong walang pamagat. Gamit ang kanilang pag-unawa sa kwento, mag-isip ng angkop na pamagat at isulat ito sa isang papel. Ipaliwanag sa kaklase kung bakit ito nanatiling pamagat. Ito ang rubric sa maging gabay ninyo pag-score. Tauhan naman, sino nakapilis tauhan? Unang pangkat, di ba? Pangatlong pangkat, ito ang inyong gagawin. Pakibasa, pangatlong pangkat. Gumuhit sa isang papel na nauhan mula sa magulang inyong pasanan. Sulat sa paligid ng arawan ng kanyang mga katangian, kilos at pananalita. Pagkatapos, ipresenta sa sarili at ipaliwanag kung paano gagawin ninyo kung ano ang masulat sa palulungan na pinag-pinilo. Pinaintindihan ba ang pangatlong pangkat? Ito ang inyong rubric sa inyong gagawing aktibidad. Pangatlong pangkat. At sa bangkay naman, sino nakapili sa bangkay? Sa ibang pangkat, pakibasa ang inyong gagawin. Bibigyan ko ang bawat pangkat na magkakahiwalay na larawan na nagpapakita ng mga halagang pangyayari sa pabula. Ang gagawin ng pangkat ay isaayos ang mga larawan ayon sa tamang pagkasunod-sunod ng kwento. Matapos may ayos, isa-isang ipaliwanag ng pangkat ang pangyayari sa bawat larawan. Intindihan ba pang pangkat? Opo. Ito ang inyong rubric sa paggawa na aktibidad. Sino naman nakapili ng tagpuan? Okay, pang-apat na pangkat, ito ang inyong gagawin. Pakibasa. Sa loob ng 5 minuto, bumuo ng maikling kanta tungkol sa tagpuan ng pabula na inyong nabasa. Maaaring gamitin ang tono ng isang kilalang awitin at palitan ng lyrics upang ipakita ang lugar kung saan naganap ang kwento. Pagkatapos, kakantahin ito sa pagkat sa harap ng klase. Ito ang inyong rubric sa paggawa ng aktibidad. At sa panghuli naman ay ang aral. Sino nakapili ng aral? Okay? Ito ang inyong gagawin. Pakibasa. Bibigyan ng guro ang pangkat ng isang aral mula sa pabula. Ang gagawin ng pangkat ay gagawa ng isang maikling eksena kung saan ay papakita kung paano nila malalapag ang aral sa totoong buhay. Pagkatapos, itatanong nila ito sa harap ng klase. Naintindihan ba? Ito ang inyong rubric. Ngayon ay maaari na magsimula ang lahat. 2 minutes lang. Sa aktibidad na ito ay gagawin. Bibigay ko kayo ng 2 minuto para tapusin. Teacher, saan namin ididikit? Pagpili kayo ng pagbulan nyo ng pagbulan. Pagpili kayo ng pagbulan.
Tapos na po. Tapos na ba? Maaari mas kinaginig ko na okay, ako na mag-usip tayo. Unang pangkat. Dami ko yung holiday shirt. Okay, unang pangkat. Maaari na itama na inyong pagkakuan. Ang napipili ng unang pangkat ay ang aral. Aral ko. Okay, makinig lahat para sa unang pangkat. Hoy, group 4, makinig daw. Sila. Hindi yung gantang pa sa klase. President? Begin. Bukas na daw. Okay, magsimula na ang pangkat. Wala lang po. Okay, pinipahan na ako ng pangkat. Magsimula tayo sa pangalawang pangkat. Handa na? Hindi na, okay? Hindi pa ako, teacher. Okay, magsimula tayo sa pangalawang pangkat at babalik tayo sa unang pangkat. Ito po ang nagawa namin. Binasa po namin, teacher, yung story kanina, teacher. At ang kwento po ay tungkol po sa isang mayabang na kuneho, teacher, at sa isang bagong teacher. Yabangan niyo po ang bagong teacher at sinabihin niyo po na mahina, teacher. Kaya ang napili po namin pangalan, teacher, ay ang mayabang na kuneho. Okay, salamat. Sir, bigyan natin ang ibang bagsak. Pangalawang pangkat. Kaya naman, mabalik tayo sa unang pangkat. Okay, magsimula na. Ang layan na ni Kuneho, hindi ko nakakasama. Okay, natutulog si Kuneho. Dapat na manalo. Okay. Unang pangkat, ano ang aral na inyong regular? Ang aral po, sa bawat suliranin may paraan basta't gagamitin ang talim at laga. Okay, tama. Sa bawat suliranin ay mayroong paraan kapag gagamitin ang sipag at syaga. Ngayon, sa pangatlong pangkat naman, ang aming
nabasa na pabula ay tungkol sa kay tunay ko at pagkain. Yung inuwit namin ay si Pagong. Kapag meron siya panarihan na bagal, pero may sariling paninindigan. Kasi kahit na alam niya na si Coneo ay mas mabilis sa kanya, pero parang diyan niya kung gipat ang Coneo pa lang. Kasi teacher yung hawak ni Coneo ay inaano niya pa rin kasi alam niya na hindi naman pananood yun eh. Pero as long as ginawa niya yung best. Tama. Sa kwento may pamaganda ko ni Otago, ang katangian ni Pagong doon ay mga bagal at may paninindigan. Okay, sa pang-apat na pangkat, maaari na ipusin tayo yung excited na meeting. Tingnan natin, Julian. Ang bagal. Sobrang malamig ni CJ. Okay, pag-init na Hubad, di ang ganda. Tahanan, nag-iwan at usap. Hay na saliwa, ulo at masaya. Dahon ay sayo ng kalikasan. Hubad, ingatan. Ingatan storya ko na ang ubak at soro. Nagkuhan sa kwentong ubak at soro ay uwan. Kaya ito kaya naman natin ang huling pangkat. Huling pangkat dahil sa lamang magpresenta rin yung ginawa. Nakinig ko namin kanina yung bangkay. Ang pagula na ibigay sa amin ay ang daga at ang leon. Yung una is natulog yung leon, tapos nagalaro yung daga. Tapos nagising yung leon, tapos mayroong nangyari sa leon. Nalungan ang daga ang leon, tapos bigyan nila sa evidence. Sa tingin niyo ba, ang kwento ito ay tama ang bangkay at pagkakasunod-sunod ng pangyayari? Okay. Siguro naman ngayon, ilubos niyo nawaan ang mga elemento ng pinto at sa susunod nating aktibidad, nais kong isasadula ng bawat grupo ang mga kwento na mabubunot. Kailangan may pakita ng bawat grupo kung paano mailalapat ang aral na mapupulot ng kwento sa totoong buhay. Charina, move to paglalahat. Ngayon, ano nga ulit yung tinalakay natin ngayong araw? Teacher! Okay, Ragan. Pinalakay ko na rin yung harat tungkol sa elemento ng pabula. Tama ba, Sir Ragan? Oh! Ang tinalakay natin ngayong araw ay tungkol sa mga elemento na pinto. Ano nga ulit ang elemento ng pinto? Yes, Niv? Bangkay, tauhan, taguan, aral at pamagat. Okay, tama. Sino magsabi kung ano ang pamagat? Ano ang pamagat? Ano ang ibig sabihin ng pamagat?
Yes, Rian. Para sa akin po, ang makakaganda ang naglalarawan sa buong kwento. Ano naman ang aral? Teacher! Yes, Ito po yung turuhan natin sa kwento, teacher. may nabasa ka na ba pabula, Gracie? Marami na, teacher. Ano yung aral na kuha mo? Reverend? Gracie, ano yung aral na kuha mo sa binasa mong pabula? Teacher, yung pabula po na si Boneho at si Pablo. Si Tuliho at si Pagulang ba ang iyong nabasa? Wala na bang iba? Marami po po, teacher. Ang lagaan ako na ngayon. Okay, sino sa inyo makapagbibigay ng aral na pabulang inyong nabasa? Teacher! Si Jester, alam ko mayroong mababahagi si Jester. Yung kabayo ko nalabaw. Teacher ako. Wala na po, teacher. Yes, Rian. Ano, teacher? Nabasa ko ay yung tungkol kay Langgam at saka kay Grasshopper. Ano yung aral na kuha mo doon? Ano, teacher? Ang tipang long, dapat maging handa po sa anumang oras o pumunta. Ikaw, Carla, ay handa sa lahat ng oras. Opo, teacher! Eh, ngayon, para malaman mo kung tunay mo naintindihan ng ating klase, ay magkakaroon tayo ng facility. Tapos, Tapos na po. teacher! Okay, ang gagawin nyo lamang ay basahin ang bawat kamusap at tupuin kung ano Teacher! ang tinutukoy. Teacher! Makinig muna, piliin ang tamang sagot mula sa mga pagpipilian, aral, pamagat, tauhan, tagpuan, banghay, at isulat ang tamang sagot sa tabla. Teacher! Sa una pangkat, sino nais sumagot? Teacher! Okay, Leika? Okay, pamagat. Pagkat, ang lobo at ang ubas ay isang halimbawa ng pamagat. Sa pangalawa naman, okay, Rizal? Tagpuan picture. Tama, tagpuan sapagkat ito ay nagpapakita ng tagpuan ng isang pabula. Pangatlo, okay, Apple? Ito po ay isang aral. Tama ba si Apple? Opo! Tama sapagkat ang pangatlong bila ay nagpapakita ng aral na makukuha natin sa pabula. Sa pang-apat, okay, Rian? Tauhan, teacher. Paano mo sabi na tauhan ito, Rian? Kapag nilalarawan na si Rian ay isang hari ng kabibato. Okay, tama. At sa pangalimang bilang? Teacher. Sa pangalimang bilang, sino nga yung sumagot? Yes, Rudeline? Banghay. Paano mo sabi ito ay banghay, Rudeline? Dahil dito nagkapagaw ang pagkasunod-sunod teacher. Okay. Sapagkat sa pangalimang bilang ay sinasabi nito na ang simula ng kwento ay isang pagod. Dito man wala kita ng ubas na nakasabit sa puno. Ito ay nagpapakita ng pagkakasunod-sunod na pangyayari sa isang kwento. Karina, bid goodbye na. Okay? Mayroon pa ba kayong mga katanungan tungkol sa elementary? Wala! Wala na ba? Tumayo ang lahat?